everyone! Nag-aayos nga ako ng gamit namin 'to, may kinuha ko sa sasakyan at ayan, may nakita akong ahas, buti na lang patay na. Naapakan ko pa siya bago ko pa mapansin. Eto nga yung ganap nung pauwi kami ng Bicol nung Sabado pa. Actually, si Daddy lang dapat ang uuwi nito. Kasi kasali siya sa basketball at maglalaro daw siya ng Sunday ng buong araw. Syempre, dahil mahabang road trip, naisip ko na sumama na lang kami. Para naman maging happy ulit si Ashley. Ito lang naman talaga ang pinakakaligayahan nito ang magbiyahe at mag-swimming. Kitang-kita nyo naman kung gaano siya kasaya dyan. Nag-stop over nga kami dito sa Kalawan pa San Pablo kasi may dinaanan lang si Daddy. Dinaanan nga ni Daddy yung manok na ibibigay ng tito para sa tatay. Hi, Daddy! Hi, Daddy! Hi. At ayan, pagkaayos niya ng mga manok sa likod, paalis na rin kami ulit. Buti na lang sa biyahe namin na to, kapag pinagsiseatbelt namin si Ash ay nagsusuot naman siya. Kaya lang maya-maya ay tinatanggal din. Ang bilis nga namin kasi nandito na kami kaagad sa Quezon. 2 oras na rin nakalipas nito mula nung umihi si Ash, kaya sabi ko mag-stop over muna kami dito sa Jollibee para umihi. Pinaihi ko lang muna si Ash and then nag-take out lang kami ng peach mango pie. Hindi na nga sana kami bibili kaya lang talagang desidido siyang balikan yung table kung saan may peach mango pie. Muntik na nga niyang mahablot yun kanina, buti na lang din at mabilis ang kamay ko. 10 minutes pa nga daw ang aantayin kaya inaya ko na lang si Ash sa labas, doon na lang kami nag-antay kasi gustong-gusto niya talagang puntahan yung table at kunin yung peach mango pie. Fast forward, nakaalis na kami nito sa Jollibee and syempre may masaya na namang bata dahil nakuha na naman ang gusto. Grabe nga to si Ash sa biyahe, hindi man lang umidlip. Tapos, kalamba, to Bicolandia, talagang dilat na dilat ang mata niya. Alam niyo ba, habang nasa biyahe kami, bigla naming napag-usapan ni Daddy na parang ang sarap mag-van life na lang. Alam mo kasi yung palaging nakikita mo, yung anak mo na dun masaya, na baka sakaling isa to sa mga paraan para mas lalong mag-improve siya. Yung magkaroon ng mabilis na progress sa development niya. Ay, ang sarap naman talagang umasa. And haya, nandito na kami sa kung tawagin nilang daan ay bitukan ng manok. Napakabilis nga lang ng biyahe namin. Pagkababa nga dito sa bitukan ng manok, makikita na yung tanaw na dagat. At isa yan sa pinakagustong nakikita ni Ashley kapag nagpupunta kami ng Bicol. Nakita nyo naman ang ngiti niyan. Maya-maya nakarating na nga kami dito sa palagi naming tinitigilan. Slipper mo. Umihi at kumain nga lang kami nito and then nagtingin-tingin lang saglit sa dagat tapos eto paalis na ulit. Magdidilim na nga nito at medyo umaambon-ambon na. Tapos maya-maya bigla na rin yan lumakas. And ayan, fast forward, papasok na kami nito ng Bicolandia. Grabe nga bilib ko dito kay Ashley. Akala ko kanina nakatulog na. Yun pala pumikit lang ng saglit tapos bumangon ulit. O diba, ang ganda pa ng ngiti. After ilang minuto nga lang din, ito na yung papasok papunta sa bahay nila nanay. And fast forward, ito nakarating na nga kami. Pagkarating nga namin dito, ayan, nagpasuklay-suklay lang si Ash at nagduyan sa kumain. Maya-maya nagpahinga na rin nga kami nito kasi past 9 na rin kami dumating. Tapos ito, fast forward, kinabukasan na to Sunday. Kakauwi nga lang nito ni Daddy at Ash galing sa simba. Umuwi nga sila kasi si Bunso naman ang isasama at si Ate Ash naman ang iiwan. Hindi kasi kaya ni Daddy isama si Ash dun sa pupuntahan niya kasi takbo ng takbo. Eto nga at hindi na naman mapakali. Gustong sumakay ng sasakyan at mag-road trip na naman. Pinagluto ko na nga lang siya nito ng itlog tapos pinakain ko na. And then, ayan, fast forward, gabi na nga nito ng Sunday. Pinakain at pinag-toothbrush ko lang ang mga bata and then, nagpahinga na rin kami. Ayun lang muna for today. Thank you for watching.